Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Sinabi nila, Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, Bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit.
mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa karanasan sa buhay natin ay ang karanasan ng pagkapagod. Madalas napapagod tayo physically. Pagod ang katawan dahil sa trabaho o paglalakbay o dahil sa sport. Madaling pananauli ang lakas sa ganitong pagkapagod. Makakain lang at makatulog o makapagpahinga, okay na naman ang katawan natin. Naranasan ito ni Propeta Elias sa kanyang paglalakbay patungong bundok ng Horeb. Naglakbay siya sa disyerto. Napagod siya. Natulog siya at dinalhan siya ng pagkain ng anghel at ay pagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Pero may isa pang mas malalim na pagkapagod ni Elias. Sinikap niyang panatilihin ang paniniwala ng mga tao sa Israel kay Yahweh laban sa paniniwala sa mga Diyos-Diyosan na isinusulong ng 450 prophets na inaalagaan ng hari at ng reyna. Napatunayan nga niya sa bundok ng Carmelo na si Yahweh ang tunay na Diyos. Siya ang nagpadala ng apoy mula sa langit sa handog na nasa altar. Pero ngayon, hinahanap-hanap siya ng reynang Jezebel upang ipapatay. Parang na-discourage na si Propeta Elias kasi kaya siya pumunta sa bundok ng Horeb. Hindi lang upang tumakas sa reyna, kundi upang magsumbong sa Diyos. Pagod na siya. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng pagpapahayag kay Yahweh. May iba naman na napapagod sa kanilang tungkulin o sa pagpapamanatili ng maayos na relasyon sa mga mahal nila sa buhay at hindi naman ito na-appreciate ng mga taong yon. May iba pa na pagod sa kadarasal at para namang wala namang nangyayari. Parang palagi na lang tahimik ang Diyos. O kaya may mga tao na pagod at suya na sa buhay. Basta ayaw na nila na mabuhay. Sabi ni Jesus, "Lumapit sa akin kayong napapagal at may dala-dalang mabibigat na pasanin sa buhay. Lumapit kayo sa akin," wika ni Jesus. Paano tayo lalapit sa Kanya? Lumalapit tayo sa Kanya sa panalangin. Magdasal tayo. May nakukuha tayong kapahingahan at kaaliwan sa ating pagdarasal. Lumalapit tayo kay Jesus kapag nakikinig o nagbabasa tayo ng Kanyang salita. Inaaliw tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang ito nagbibigay ng bagong ideya o ng kaisipan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng bagong sikla at bagong buhay. Lumalapit din tayo kay Jesus kapag tinatanggap natin siya sa banal na komunyon. Siya ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit. Ang manna na ibinigay sa mga Israelita at nagbigay sa kanila ng lakas sa kanilang paglalakbay sa disyerto ng 40 taon ay anino lang, ay tanda lang ng katawan ni Kristo na ibinibigay sa atin bilang pagkain sa anyo ng tinapay sa banal na misa. Ito ang tunay na pagkain na bumaba mula sa langit. Dinadala tayo nito sa kapahingahan, sa buhay na walang hanggan. Nagpapalakas tayo nito sa pakikipagbaka laban sa kasamaan dito sa mundo.
Ang katawan ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng buhay sa mundo ngayon. Tanggapin natin siya. Mahalaga ang linggo-linggong pagkukumunyon. Sa palagi nating pagkakain, na bumabalik ang energy na nawala natin araw-araw sa pagtatrabaho natin. Ganun din sa ating buhay espiritual. Napapanumbalik ang spiritual energy natin sa pagtanggap ng banal na komunyon. Huwag tayong magpadala sa pagod. Lumapit tayo kay Jesus sa pagdarasal, sa pakikinig ng kanyang salita, sa pagtanggap natin sa banal na komunyon. Kaya tugunan natin ang sinabi ni Jesus, kayong napapagal sa buhay, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan.